umakyat na sa mahigit 700 ang bilang ng kumpirmadong patay sa hugupit ng Bagyong Pablo sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Management Council, 457 na sa mga na-recover na bangkay ang nakilala na, habang ang 257 ay sinisikap pang kidalanin ng otoridad at kaanak ng mga biktima. Ayon sa NDRRMC, inaasahang darami pa ang bilang ng mga nasawi habang patuloy ang search and retrieval operations. Karamihan sa mga nasawi ay residente ng Compostela Valley at Davao Oriental, kung saan umaabot na sa mahigit 600 ang patay. Bukod pa sa daang nasawi, may naitala pang 890 ang nawawala at 1,096 ang sugatan. Para sa iba pang detalye, narito sa linya ng telepono ang aming kasamang si Perceline Pialago mula sa NDRRMC. Perceline? Princess, magandang tanghali dahil sa matinding pananalasa ni Bagyong Pablo sa mahigit 50 lalawigan sa Visayas at Mindanao, inanunsyo ng mga otoridad na walang magaganap na Christmas party dito sa Camp Aguinaldo. Paliwanag ni NDRRMC Executive Director Benito Ramos, hindi tama na magdiwang ng kasiyahan ang kahit na sinong empleyado dito sa kampo, habang ilan sa ating mga kababayan ay nabumabangon sa trahedyang dala ni Pablo. Nadagdagan ng 67 ang bilang ng mga patay ayon sa pinaka-latest tally ng NDRRMC. Sa kasalukuyan, umakyat na ito sa 714. Ang mga na-recover na bangkay ay mula sa Katil, Davao Oriental. Ayon kay Yusek Benito Ramos, naglistulang ghost town na ang lalawigan matapos umalis ang daang-daang residente doon. Umakyat din sa mahigit 2,000 na sugatan, samantalang halos 900 na ang bilang ng mga nawawala. Paliwanag ni Ramos na dagdagan ang bilang ng mga nawawala dahil umano sa late na pag-report sa mga otoridad. Karamihan sa mga nawawala ay mga mangingisda sa General Santos City at ang iba naman ay inaasahang magmumula sa landslide sa New Bataan, Compostela Valley. Nasa halos 30,000 naman ang bilang ng pamilya na nasa loob na 172 evacuation centers. At ang daing nila ay karagdagang pagkain, tubig at gamot. Kailangan din nila ng atensyong medikal para sa mga residente at mga batang labis na nasugatan. Kailangan din nila ng mga tinatawag na non-food donation tulad ng mga tarpaulins na gagamiting higa. Lumang damit, umabot na sa mahigit 7 bilyon ang bilang ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Princess, yung ilang bangkay, lalong-lalo na yung mga naunang na-recover ay nailibing na kahapon dahil halos lahat sila ay naaagnas na at halos hindi na makilala. At si Bagyong Pablo, ayon sa NDRRMC, ang matuturing na pinakamalakas na bagyong pumasok sa bansa. Yan muna ang latest mula dito sa NDRRMC para sa Telebisyon ng Bayan. Perceline Pialago.